Welcome to my channel, Biscience. Combination sa Bisaya ug sa Science. So, Bisaya nga pag-explain sa Science para mas masabtan sa atong mga Bisaya nga learners. So, karon ata sa to ang quarter 3 lesson sa Science Grade 9. Mo ni ang last topic sa Science Grade 9, gitawag ni siya og constellation, no? About ni sa mga bituon nga makita nato sa kalangitan, no? Mga stars, mga bituon. So, unsa nang constellation? Ang constellation is a group of stars that forms a particular shape, no? Mga grupo sa bituon sa kalangitan iniglantaw nato nga naipurma, no? Wala sig mo purma in the sky and has been given a name. So, mga grupo sa mga bituon nga naipurma shape, then gitagaag pangalan. So, ang tawag ana constellation. So, pareha ni nga stars sa bituon inihangad mo sa langit. Kani So, kani nga star, kani tulo ka buok, then naisa din kani pod, no? Nag-create siya og purma. Mura siya og tao, di ba? Yan yang kamot, then isa kamot din ulo, na ulo ko na din ana din. Kani tiil niya dire din kani bakos niya, bakos din ana. So, ni purma siya tao. So, manay tawag constellation. Grupo sa mga star nga naay purma. Then gitagag ngalan. So, constellation. Before ta mag-learn sa constellation, ato sa ning study ng star kani bituon. Kay mao man sila mag grupo-grupo para naay purma. So, unsa man ning star is any one of the objects in space that are made of burning gas and that look like points of light in the night sky. Mga bituon ba kani siya? Example kani mga bituon. Na di kayo hayag, na pati hayaga kani mga stars bituon. So, nakailagid man ni, di ba? Then kaning bituon nani siya characteristics. Yang nature niya, yang kinaiya, no? Characteristics yang kinaiya. Example kaning dahon, di ba? Kung makita niyo ang dahon na siya characteristics unsa man? Yellow, no? So, muna isa sa mga characteristics sa dahon, yang color yellow. Ang kanipong dahon isa kani, ang yang characteristics niya kay ang yang color is gray, no? Siyempre nalayos naman, gray. So, muna example sa characteristics. Yung nature niya ba, yung nakita niya. So, ang bituon na siya tulo ka characteristics. Una kaning size, ikaduha kaning brightness, color. So, size gidakon, brightness yang siga, no? Yang siga, brightness then color. Yes, yang color. So, unsa man ning size gidakon? So, gingon dire, stars vary in sizes, naglahi-lahi daw yang gidakon. Closer to the earth looks bigger. So, siyempre katong duol-duol sa earth, sa kalibutan, mas dako ni mo siya lantawon. So, depende sa distansya ng iyang size. Pero, ang size sa stars, daghang gina na stars nga dako kayo, napoy stars nga di kay dako, napoy mag medyo gamay lang. So, lahi-lahi size ang stars. Ang stars dili siya pareha tanan kadaka, no? Lahi-lahi gidakon ang mga bituon. Ikaduha kaning brightness, yang siga. So, ang siga sa star magdepende sa duha, apparent brightness ug kaning absolute brightness. Una kaning apparent brightness. Unsa man ang apparent brightness? Apparent brightness, the star's brightness as seen from the earth. So, kanang imong naka sa earth, then naka sa kalibutan, then ini kagabi nihangad mo sa langit, makita kag bituon. So, kana iyang siga nga nakita nimo, mo na iyang gitawag og apparent brightness. For example kaniyo, si Rigel ug si Sirius, no? Mga bituon na sila. So, nakita nimo ilang apparent brightness, ilang siga, di ba? So, kung tan-aw nimo si Sirius ug si Rigel, mas dako si Sirius, no? Kaysa ni Rigel nga naman. Mas duol si Sirius nung kani Rigel sa earth, no? Kung sa kalibutan ang basihan, mas duol si Sirius nung kaysa ni Rigel nga naman. Mas dako man lantawon si Sirius. So, mo to apparent brightness. Ikaduha kaning absolute brightness. The brightness of the star would have if all stars were the same standard distance from the earth. So, for example, kung tanang bituon daw pareha ka layo tanan gikan sa earth, gikan sa kalibutan, kung pareha ka layo kana na makita nimo kisay hayag kisay digid hayag, no? So, kana siya kung pareha tanan kalayo sa earth, makumpara na nimo ilang mga tinuod jud nga kahayagon. So, mo nay absolute brightness. Imo iyang tinuod nga kahayagon jud, dili magbase sa gilayon, kun dili ihag yung tinuod nga kahayagon. Mo nay gitawag absolute brightness. Example kaniyo, si Sirius ug si Rigel. Mas dako man ta si Rigel ni Sirius. Kung inyo ni i-research, mas dako si Rigel nung kani Sirius, pero kung tan-aw nimo, mas dako si Sirius lang taon nga naman. Mas duol man si Sirius, pero kung ang absolute brightness ang basihan, mas hayag ni si Rigel, mas dako. Pero gumikan kay mas layo man siya, mo nang murag mas gamay siya tanawon. Kay kung tan-awon niyo diri, mo ni si Rigel. Si Sirius na diri gamay kayo, di makita na halos, di ba? Na diri dapita, di makita halos. Gumikan kay gamay kay si Sirius. Si Rigel daw, mas dako si Rigel, pero kung tan-awon ninyo, ang yang siga mas gamay diri siya tanawon naman, mas layo. So, mo na apparent brightness ug absolute brightness. Ang apparent brightness, iyang gihayagon depende sa gilayon sa earth. Kung mas duol, mas hayag, mas layo, mas dili hayag.
Pero absolute brightness mo ginayan tinuod nga kahayagon, dili magbase sa gilayon. Karon ikatulo nga characteristics kaning yang color. So ang color ti mailhan sa temperatura sa star, mas init no, magkikan sa red to blue. So pareha niyo, table 1, color and temperature of selected stars. Makita na to diri nga example sa star pareha ning sun. So kanilang adlaw din nato kaning sun, example of star ni siya. Napoy Proxima Centauri, na Epsilon Eridani, Vega, Alnilam. Mo ni mga stars na yan. Ang ilang color, ang sun iyang color kay yellow. Si Proxima Centauri red, si Epsilon orange, si Vega white, si Alnilam blue. Karon tan-aw na to kinsa gay pinakainit nilang lima. So ang temperature ang basihan. So sa temperature sa sun 5,700, si Proxima Centauri 2,300, si Epsilon 4,000. So makita na to diri nga ang pinakainit sa tanan, ang pinakainit nilang lima kani si Alnilam, which is 27,000 degree Celsius, no? Grabe inita. Mas init pa si Alnilam nung kani sun, si adlaw. Kasi ang adlaw 5,700 naman. Nga si Alnilam is 27,000, mas init. So mas pinakainit di ang color nga blue, no? Pinakainit ang color nga blue. So kung magbase ta sa color, ang pinakainit blue, sunod kaning puti, sunod kaning yellow, sunod orange din ang pinakadili init sa tanan kaning red, no? 2,300 ra. So ang pinakainit din nga color kaning blue. So makita mo bituon diha nga color blue, init kay na siya, no? So karon balik ta sa constellation. So kaning number 1, nag example sa constellation kaning Orion. So si Orion, unsa man ni si Orion? Orion means hunter and is prominent in the night sky all winter. Early Filipinos visualized this group of stars as balatik, a trap used in hunting wild pigs. Christian Filipinos named the three stars Orion's belt or Tatlong Maria or Tres Maria. So unsa may porma ni Orion kung tan-awon to sa langit? So mo ni si Orion, no? Tanawa. Kani. Kana siya porma sa bituon, no? I-zoom ta ni, una oh. Mo ni Orion. So kani familiar kani siya, makita gid mo ani, no? May tulo ka bug star diyan naglinya. Tan-awon daw na tulo ka bug ka linya. Dayon, kung tan-awon mo diha, kung di ari mo tan-awon, mo ka makayo na kung sa porma na, walay porma, pero ang porma na niya is hunter din na si Orion, no? Mga aso, no? Tanawa. Gisumpay-sumpay ang mga bituon, nakaporma siya og tao no nga hunter. Murag kanang mga ayan ba, mga aso, no? Tawa. So ang kanidang tulo ka star diri oh, mo din iyang bakos, tanawa. Bakos din diri tanawa, bakos, di ba? Then kani siyang bitay diri kanini mura siya pitay sa iyang bakos. Then diri kani mo niyan tiil ana diha tiil, then diri ta pitay ang kamot, tuo nga kamot, then wala nga kamot. So inana din, no? Mo ni si Orion. So ipamilyar niyo nigmayo si Orion kani mo ni ang porma sa bituon inig sa langit ihangad nimo. Then di imagine gisabay-sumpay ang iyang mga stars, nakaporma siya hunter tao. Again kanin tulo ka buok diri nga bituon mo na silbi niya bakos dara. Then kani diri mo iyang kamot, then tiil diha until nakaporma siya constellation nga gitawag og Orion. Ikaduha nga constellation kaning Polaris or gitawag siya North Star. Is the brightest star in the constellation Ursa Minor, Little Dipper. It is very close to the North Celestial Pole, making it the current northern pole star. So mo ni porma ni Polaris. Ako wala po kita ni Polaris, pero ato lang pangitaon makita ang gid mo siya, no? So nihangad mo sa langit mo ni ang porma, no? Maaro siya, masig aro sampayon mo na diha ana, di ba? Sampayon nimo. So again, mo ni mga bituon na sila. Kani, kana, kani. Then sampayon nimo maka-form siya og arrow or North Star. So diri sa right side gisumpay na, so mo nimo nakita. So mo ning kani diri sa ubos dapit mo ni si Polaris, no? The North Star. So sa matag bulan makita tag daghan kay constellation sa langit, no? Labi na way ulan makita ang gini mo tanang bituon. So sa March, during March mo ni mga constellation inyo hang makita. Then June mao po ni. Then September kanipod. December. So again January, February, March mo ni makita nimo. Then April, May, June mao po nimo makita. July, August, September mao po nimo makita. October, November, December mao po nimo hang makita nga mga constellation sa langit, di ba? Daghang kayo.
March, June, September, December. September, June, March. So i-familiarize na to ha. Kita tag Camilo Pulandaris, Lynx, Auriga, Cancer, Gemini, Orion, Taurus. So wala diha kayo. Ika June pod kita sa nato ang Lynx, Cancer, nagyapo no. Virgo, Libra, anana. Then ika June, September mo po ni sila. Then December. So ipaklaro ta nagmayo, March constellation. So mo niya makita sa March constellation, Cancer, Canis Minor, Carina, Lynx, Papis, Pisces, Villa, and many more no. Mo ni mga March constellation. Na po tayo mga June constellation. The Herdsman, the Drawing Compass, the Scales no. Mga bituon sila nga naay porma. Gibuhatag porma din kita kag pangalan no. Libra, Lupus nana. Then September constellation. Mo ni sila Aquila, the Eagle. Tawo siya, Aquila or the Eagle. Capricornus or the Sea Goat. Then last kaning December constellation. Aries, the Ram. So familiar kay mana. So sa unang panahon katong wala pay kalendaryo, ang kaning constellation may gihimong kalendar sa mga tao no. How early people use the constellation? They use them as calendar. Ikaduha pod navigation kanang magbiyahe mo na ilang silbi guide. So kalendar, for example, kaning kalendar nga naman sa unang panahon ang constellation gihimo nilang kalendar kaning Orion, di mailhan ni sa indicates coming of cold season. So tintugnaw kuno, so kung magawas na kuno ni si Orion, kung makita na daw kuno kay si Orion, so indicates coming of cold season, tintugnaw daw. For example, makita na nila si Gemini, so timailhan daw ni nga farmers interpret it as end of planting. So tingkuan na, dili na ting tanom, siguro ting init na siguro no. Muna kung makita na si Gemini, so gihimo nilang kalendar. Ikadapot gihimo nilang navigation kanang magbiyahe, ilahang silbi guide. Example kani si Polaris. Si Polaris gihimo nilang guide, allowed sailor to find their ways as they sail across the sea. So sige sa glantaw ni Polaris no, silbi guide nila. So mo na gamit sa constellation during those early times no, mga karaang panahon. Diri sa tuwa sa Pilipinas, stars and constellations used by Matigsalog, Manubo of Bukidnon. So kaning mga tribo nga Manubo sa Bukidnon, gigamit nila ang constellation sa man. For example kaning constellation nga gitawag og Baha. Mugawas siya sa December to February. Di mailhan siya sa clearing of forest. Then western equivalent Taurus no. Taurus ni sa western equivalent. Sunod kaning Balatik no. Example kaning local name Balatik. Mugawas siya February or makita February. Iyang western equivalent, iyang pangalan sa linasod Orion's Belt or Orion. Then kung sa may timailhan, kung mugawas na daw si Orion, say ang ilang pasabot ani nga starts planting. So magsugod nagpananom no. So mo ni mga example, Mamalihi, Gibang, Malara, Lapu, Buwaya. Example sa mga constellation nga gigamit sa tong mga igsoong katutubo sa Manubo o Bukidnon no. So basahan ni siya nga part sa video para inyo silbing guide yun sa nila paggamit. Okay, so I hope namin na-learn sa tong lesson karon sa constellation, last lesson sa tuang grade 9 science. I hope you learned something. I hope po nakatabang nga video. Thank you so much and have a nice day.